Sirs? So, ito po yung ikalawang pagkakataon ko na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa Santa Rosa Church. Tama po ba? Yung una po, sino po yun hanggang ngayon nandito pa rin? Marami-rami. Tama po ba? So, sige po. Hindi na po natin patatagalin. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay patuloy na nag-iingat at nagmamahal. Panginoon, pinasalamatan ka po namin, higit sa lahat, sa dakilang kaligtasan ay pinagkaloob mo po sa amin. Bagaman kami noon ay pinanganak ng mga miserableng mga makasalanan na namumuhay, nahiwalay sa iyo, Panginoon, at kami po ay nasa kalagitnaan ng kasalanan. Kaya kami ay naarapat lamang na mahatulan ng walang hanggang pagkapuksa doon po sa apoy sa impyerno. Subalit, nahabag ka po sa amin, Panginoon, at inibig kami. At isinugo ang iyong bugtong na anak na si Jesus, at siya po yung tumanggap ng lahat ng kahatulan at kaparusahan na naarapat ay sa amin. At sa pamagitan po ng kanyang sakripisyo doon sa krus, at sa pagdanak ng lahat ng kanyang mahalagang dugo, ay nilinis at pinatawad mo po kami sa lahat na aming mga kasalanan magpakailanman. Kaya ngayon kami po ay nagkaroon ng buhay na pag-asa na anuman ang mangyari, kami po ay makakapasok sa iyong walang hanggang kaharian doon po sa langit. Kaya Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil sa biyayang ito. Ama, salamat din po sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin na kami po na mga pinabanal sa pamagitan ng dugo ni Jesus ay nagkatipon sa araw na ito upang sama-sama po naming pakinggan ang iyong salita. Pakiusap, buksan mo po nawa ang puso't isipan ng bawat isa sa amin at tulungan kami na maunawaan ang iyong salita. Higit sa lahat, maiukit ito sa aming puso't isipan at maging kalakasan po namin sa aming pamumuhay pananampalataya bilang iyong mga anak. Lalong-lalo na po, Panginoon, kami po ay nabubuhay kung saan ang ikalawang pagdating ng aming Panginoon ay napakalapit na. Pakiusap, tulungan niyo po kami ng mamuhay na naarapat lamang po ayon sa iyong ebanghelyo. Ama, dalangin ko rin po, ilagay mo po sa akin mahinang bibig ang mga salita na naayon lamang po sa iyong salita at naayon sa iyong banal na kalooban. At pakiusap, sa simula hanggang sa pagtatapos ng aming gawain, ay samahan at patnubayan niyo po kami sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo. Muli, Ama, pinasalamatan ka namin. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So, gaya ng binabanggit ko po, wala po akong ibabahagi sa inyo na bago. Tama po ba? So, kung ibabahagi ko lang din po sa inyo, kung ano na po yung ating nabasa, napakinggan, at paulit-ulit na pinag-aaralan. Tama po ba? Gaya na sinasabi ng Biblia, walang bago. Tama po ba? So, sige po, buksan po natin sa ating mga Biblia, Isaias, sa aklat po ni Isaias, Isaiah, chapter 62, Isaiah 62, verse 6 hanggang 7. Verse 6 hanggang 7. Hindi po kung nakita na. Isaiah 62, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ang sabay. 3, 2, 1. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader, O Jerusalem. Sila'y hindi tatahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. At huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa may tatag niya at gawing kapurihan ang Jerusalem sa daigdig. So, ngayon po ay muli po nating pag-isipan, sino nga ba ako? Ano yung aking pagkakakilanlan? At ano yung dapat na ginagawa natin? Tama po ba? So, maraming mga Kristiyano, kahit na ligtas na sila, ay namumuhay lang sila ng simple lang.
nang hindi sila nabubuhay sa kung ano yung dapat na ipinapamuhay nila bilang mga Kristiyano. Tama po ba? Alam niyo po kung ano yung dahilan? Bakit? Basta lang sila nabubuhay kasi hindi pa sila namamatay. Tama po ba? Kaya nabubuhay lang sila ng sakto lang. Alam niyo po kung dahilan kung bakit ganito? Kahit naligtas na sila, marahil, ang dahilan ay hindi nila alam kung sino ba sila. Naintindihan niyo po ba? Tanungin ko po kayo, brothers and sisters, sino po ba kayo? Sino po kayo? Ano po? So, pag-isipan natin ng maigi. Bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? Hindi lang para hindi alisin tayo doon sa apoy sa impyerno. Tama po ba? Hindi lang yun. Bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? Iniligtas tayo ng Diyos para sa isang dahilan. Ano po yun? Maligtas din yung iba. Tama po ba? Wala nang ibang dahilan. Kaya nga, kapag nakalimutan natin yung bagay na ito, mabubuhay lang talaga tayo dahil hindi pa tayo namamatay. Tama po ba? Kaya kapag nakalimutan natin ang katotohanan ito, marahil, marami yung mga taong mapupunta sa kapahamakan. Maraming mga tao na maaari sana silang maligtas, pero hindi sila naligtas. Alam, last time, binahagi ko po sa inyo yung kwento ng Titanic. Tama po ba? Naalala niyo po ba yun? Doon sa Titanic, yung mga nakaligtas, kakaunti lang. Tama ba? Dahil ano po yung, gaya ng alam natin na kwento ng Titanic, yung yung pinasakay doon sa bangka, may seaman. Mayroon po ba dito seaman? Mas maiintindihan ako. Tama po ba? Sa barko, mayroong mga, ano po yung tawag doon? Lifeboat. Tama po ba? Bakit kinakailangan noon? Kasi in case magkaroon ng disgrasya, pasasakayin yung mga tao doon. Pero hindi kayang i-accommodate nun lahat. Tama po ba? Kaya sino po yung unang-unang sinasakay doon? Sa brother po natin na seaman. Sino po yung unang-unang sinasakay po doon? Yung priority. Matatanda. Senior. Tama po ba? At yung mga nanay na may anak. Tama po ba? At sa pelikula, ganun din yung ginawa. Tama po ba? At kakaunti lang yung nakasakay doon. At marami yung naghihintay ng rescue. Alam natin sa kwento, may dumating na rescue. Tama po ba? Pero ang problema, huli na. Kaya yung rescue, useless na. Tama po ba? Bakit? Kahit na dun sa mga taong sumisigaw ng tulong, kahit gustuhin man nilang maligtas, kahit ayaw nilang mamatay, pero wala silang magagawa. Tama po ba? Same sa atin. Tayo, yung ginawa ng Diyos ng mga rescuer. Tama po ba? Hindi tayo yung mismong nagliligtas sa kanila. Pero para maligtas sila, ginawa tayo ng Diyos na bantay. Tama po ba? Gaya ng binasa natin ngayon. Brothers and sisters, pag-isipan natin, bakit hanggang ngayon binibigyan pa rin tayo ng Diyos na ngayon? Last year, maaari namang patayin tayo ng Diyos. Tama po ba? Maaaring huling na natin yung last year. Pero bakit binigyan niya pa rin tayo ng this year? Bakit po? Simple lang. Yung Diyos, dahil gusto niya lahat ng mga tao maligtas. Kaya nga hanggang ngayon, binibigyan niya pa rin ng pagkakataon sila. At binibigyan din tayo ng pagkakataon na gawin yung tungkulin natin. Gaya ng kinanta ng choir po natin. Ano po yung kinanta ng choir? Maganda yung lyrics, tama po ba? Anong sabi nila doon? Bagaman, nabigo natin siya. Tama po ba? Bagaman, nagtaksil tayo sa Kanya. Ano ibig sabihin po nito? Last year, maaaring namuhay lang tayo sa sarili natin. Maaaring namuhay tayo ng para lang sa kasiyahan sa mundong ito. Pero hanggang ngayon, binibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon. Kaya nga, dapat po tayong mabuhay na ginagawa yung tungkulin natin. Kaya bumalik tayo sa Panginoon.
Tama po ba? Anong ibig sabihin na bumalik sa Panginoon? Alalahanin natin, sino ba tayo? Tama po ba? Kapag nakalimutan natin ito, ulitin ko po, yung Panginoon, malulungkot siya. Meron pa kayang dahilan ng Panginoon para bigyan niya pa tayo ng pagkakataon? Sa tingin ko, wala na. Tama po ba? Pero bagaman, kaya nga, kung titignan natin yung puso ng Panginoon, at kung titignan natin kung sino tayo, marahil, mababago yung pag-iisip natin. Tama po ba? Yung way ng pamumuhay natin kahapon, at yung way ng pamumuhay natin ngayon, tingin ko, mababago. Kung talagang alam natin kung sino tayo. Tama po ba? Ulitin ko po, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito, walang ibang dahilan, kundi para maligtas ang iba. Tama po ba? Ito lang yung pinakatanging dahilan ng Diyos. Bakit iniligtas niya tayo? At bakit binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon? Para maligtas ang ibang kaluluwa. Tama po ba? Sinasabi sa mga awit, 116 verse 8, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Kapag nakalimutan natin ang patungkol sa kamanghamanghang biyayang ito, ulitin ko po, mabubuhay lang din tayo ng simple lang. May nakalagay tayo dito. Kabisado niyo po ito, di ba? Yung nakalagay po dito. Ano po yung nakalagay po dito? Tama po ba? Kaya nga, brothers and sisters, kapag nanghihina tayo sa Christian life natin, kapag unti-unti tayo nalilihis sa buhay na dapat nating ipamuhay, alalahanin natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Tama ba? Maaari tayong pabayaan na lang ng Panginoon sa isang sulok ng mundong ito. Tama ba? Pero hindi niya tayo pinabayaan. Iniligtas niya tayo. Kaya nga, pakiusap, huwag niyo po itong, bakit ba sa mga churches natin, napapansin natin yung talatang ito, tama po ba? Yung awit 116:12. Bakit? Tunay na sila na mga nakaunawa ng kaligtasan, automatic, nagkakaroon sila ng ganitong kaisipan. Ano yung aking isusukli sa Panginoon? Tama po ba? Pag-isipan natin. Yung hinihingi na nga lang sa atin ng Panginoon is sukli. Tama po ba? Hindi na yung buo. Tama po ba? Pero tayo sadyang madamot. Tama po ba? Pakiusap, pag-isipan natin ng maigi. So, ulitin ko po, basahin po natin ulit. Isaiah 62, verse 6. Sabi po dito, ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader, o Jerusalem. Sila'y hindi tatahimik kailanman, sa araw o sa gabi. Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. Sabi dito, naglagay ng mga bantay sa iyong pader, o Jerusalem. Sino po ba itong mga bantay? Sino po yung bantay? Sino po? Sino po yung bantay? So, ano po ba yung trabaho ng bantay? Pag sinabing bantay, ano po yung trabaho? Magbantay. Tama po ba? Ito yung literal na trabaho ng bantay, magbantay. Yes, ginagawa naman natin magbantay. Pero dito, ano yung sinabi ng Biblia na trabaho ng bantay? Ano po yung sinabi? Binasa po natin, tama po ba? Yung bantay, ano po yung kailangan niyang gawin? Huwag manahimik. Tama po ba? Huwag manahimik, tapos huwag magpahinga. Tama po ba? Sa totoo lang, ginagawa naman talaga natin yung bantay. Bantay lang, kaso tahimik. Tama po ba? Bantay lang na nagpapahinga. Tama po ba? Ganito po yung ginagawa ng bantay sa mundong ito. Pero tayo ng mga ligtas, tayo ng mga nakaunawa ng biyaya ng Diyos, huwag manahimik, huwag magpahinga. Tama po ba? Bakit? Bakit hindi natin kinakailangan na magpahinga, manahimik? Simple lang. Gaya ng binanggit ko, alam natin yung katotohanan. Alam natin yung mabuting balita. Tama po ba? Alam niyo po kung ano yung mabuting balita? Alam niyo po ba kung ano yung mabuting balita? Ano po yung mabuting balita?
Ano po yung kaligtasan? Ano po yun? Ano po yung kaligtasan? Yung ginawa ng Panginoon sa kaluluwa natin. Tama po ba? Kung alam mo ang katotohanan ito, paano kang mananahimik? Paano ka magpapahinga? Tama po ba? Tingnan din natin, awit 66. Mga awit, number 66, verse 16. 66, verse 16. Basahin po natin ang sabay. 3, 2, 1. Kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Tama po ba? Ito yung ginawa ng Panginoon sa ating kaluluwa. Brothers and sisters, ano po ba yung ginawa ng Panginoon sa kaluluwa natin? Ano po yung ginawa niya? Niligtas. Tama po ba? Ito yung mabuting balita. Kaya nga dapat nating sabihin sa kanila. Tayo, di ba, lalo na sa mga, kapag nagkikita-kita yung mga kaibigan, ano po yung madalas din yung sinasabi sa kanila? Kapag nakikipagkita tayo sa kanila, kapag kasama natin sila, di ba, minsan excited kayong makasama sila? Bakit? Kasi may i-share kayo sa kanila. Tama po ba? Nagagawa nating i-share sa kanila yung achievements natin. Nagagawa nating ibahagi sa kanila yung mga patungkol sa atin sa mundong ito. Pero bakit hindi natin sinasabi sa kanila yung ginawa ng Panginoon sa ating kaluluwa? Tama po ba? Ano yung dahilan nila? Nakakahiyang sabihin. Tama po ba? Tanungin ko po kayo, ano yung nakakahiyang sabihin? Yung chismis o yung totoo? Yung chismis, totoo o hindi? Ano po? Yung chismis, totoo o hindi? Pero excited kayong i-share sa iba. Tama po ba? Kumbaga, nangangati yung dila natin na sabihin sa kanila. Tama po ba? Tama, mali? Pero bakit yung katotohanan? Nahahadlangan sa bibig po natin. Tama po ba? Minsan, dahil may halimbawa, may nalaman kayong balita patungkol sa ibang tao na hindi nyo na kayang ipagpabukas pa, kaya excited kayong sabihin sa kanila. Naintindihan niyo po ba? Kahit pagod, kahit hindi maganda yung pakiramdam, pero gusto mong pumunta sa kapitbahay o kaya sa kakilala na inyo para sabihin sa kanila. Tama ba? Pero bakit? Pagpatungkol sa ginawa ng kaluluwa, next time na, pagod ako. Tama po ba? May sakit ako. Naintindihan niyo po ba? Bakit? Ito po yung problema. Kaya nga, tayo, na mga nakakalam ng katotohanan ito, sabi sa atin ng Biblia, huwag manahimik, huwag magpahinga. Tama ba? Bakit? Binanggit na ni Jesus sa Mateo chapter 24, yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Tama ba? Binanggit na ni Jesus. Kaya nga, ang kulang na lang, yung pagdating niya. Naintindihan po ba natin? Lahat ng mga tanda ng katapusan, binanggit na ni Jesus. Anong ibig sabihin po nito? Anytime, pwede nang dumating si Jesus. Anytime, pwede nang magsara ang pintuan ng kaligtasan. Naintindihan po ba natin? Kung alam natin ang katotohanan ito, paano natin magagawang manahimik? Paano natin magagawang magpahinga? Naintindihan niyo po ba? Pero ang problema, sa mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon, kung saan paubos na yung pagkakataon natin, saka pa tayo nananahimik, saka pa tayo nagpapahinga. Naniniwala ako, nung nangyari sa atin na pandemic, binigay yun ng Diyos para sa mga ligtas at para rin sa mga hindi ligtas. Tama ba? Kaya, meron po bang naligtas dito nung time ng pandemic? Meron. Tama po ba? Bakit? Kasi natakot. Tama po ba? Pero dahil ngayon wala na, halos pa wala na, ano na naman ulit yung nangyari sa puso ng mga tao? Bumalik na naman. Hindi na naman pinag-aandaan yung patungkol sa kamatayan nila. At maging yung mga Kristiyano, na wala na naman sa puso nila, maaari silang mamatay.
Tama po ba? Maaring hindi na sila magkaroon ng pagkakataon. Maghihintay na naman po ba tayo ulit ng panibagong COVID para gawin natin yung tungkulin natin? Huwag na. Hindi na kailangan. Tama ba? Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, alamin natin yung tungkulin natin. Pag-isipan natin ng maigi, bakit pa tayo nabubuhay? Tama po ba? Sabi sa Kawikaan 24:11, kabisado natin yon. Ano sabi ng Panginoon? Iligtas mo silang, dinadala sa kamatayan. Pigilan mo sila na natitisod patungo sa katayan. Kung alam natin ang katotohanan ito, paano tayo mananahimik? Paano tayo magpapahinga? Tama po ba? Alam po ba natin ang katotohanan ito? Na dinadala sila sa kamatayan, tapos inihila sila patungo sa katayan. Brothers and sisters, alam niyo po ba yung katotohanan ito? Na dinadala sila sa kamatayan. Pag-isipan po natin yung tagpong ito. Halimbawa, yung nanay ninyo, yung tatay ninyo, yung kapatid, mga anak, mga kaibigan. Tama po ba? Nakapila silang lahat. Tapos, dinadala sila patungo sa kamatayan. Ano po yung pakiramdam ninyo? Tapos, nakikita ninyo, dinadala sila sa katayan. Marahil, sa baka, sa baboy, dinadala sila sa katayan, wala kayong awa. Tama po ba? Nakakita na po ba kayo ng slaughterhouse? Sino po yung nakakita na ng slaughterhouse? Ano po yung lugar ng katayan? Ano pong meron doon? Masangsang yung amoy. Tama po ba? Puro dugo. Tama po. Ano yung pakiramdam kapag nandun kayo? Ayos lang ba? Pero ito, dinadala sila sa kamatayan. Dinadala sila sa katayan. Ano pong ibig sabihin nito? Ano po yung kamatayan? Ano yung katayan? Sa impyerno. Tama po ba? Dinadala sila doon. Bakit? Dahil sa kasalanan. Tama po ba? Sa katunayan, doon din tayo nakapila noon. Maswerte lang tayo, may tao na nagligtas sa atin. May tao na pumigil sa atin. Dahil nakita nila tayo, nakapila ka doon. Tama po ba? Sino po yung tao nakakita sa inyo at niligtas kayo doon at pinigilan kayo doon? Yung tao nag-evangelize sa inyo. Kaya nga, hindi na kayo patungo doon sa katayan, hindi na kayo patungo sa kamatayan. Tama ba? Inialis na nila kayo doon. Ngayon, kaya na rin nating makita na patungo sila doon sa katayan. Alam na rin natin na patungo sila sa kamatayan. Alam po ba natin, brothers and sisters? Alam. Pero problema, nananahimik. Tama po ba? At pagkatapos nagpapahinga, ay malayo pa naman sila sa pila. Tama po ba? Ganito tayo ng mga Pinoy. Dahil di ba, sa halimbawa sa pila, matagal pa naman. Anong gagawin? Tutulog muna. Magpapahinga muna. Aantayin ko na lang kapag malapit na sila. Tama po ba? Pero wala nakakalam. Yung pila na ito, hindi natin alam kailan darating sila. Darating sa kanila yung turn nila na pumunta doon. Hindi natin alam. Tama po ba? Bakit? Anong ibig sabihin na hindi natin alam? Sino nakakaalam sa inyo yung schedule ng kamatayan nila? Sino po? Wala. Tama ba? Walang nakakaalam sa atin kailan naka-schedule yung kamatayan ng mahal natin sa buhay na hindi paligtas. Alam niyo po ba? Alam mo hindi? Kung paanong hindi natin alam, bakit nagpapahinga tayo? Bakit nananahimik tayo? Tama po ba? Kung alam natin talaga yung kanilang kalagayan, hindi tayo magpapahinga. Tama po ba? May mga mahal tayo sa buhay, kapag may sakit, dinadala natin sa ospital para gumaling sila. Tinitiis natin kahit wala tayong tulog. Tama ba? Puyat, pagod, para gumaling sila. Pero kahit gumaling sila sa kanilang katawan, mamamatay at mamamatay pa rin sila. Tama po ba? Ganun din yung kailangan natin gawin para sa kaluluwa nila. Ulitin ko po, walang sino man nakakalam sa atin kailan sila naka-schedule, kailan darating sa kanilang kamatayan. Walang sino man ang nakakalam.
Kaya nga, sabi sa atin ng Biblia, huwag magpahinga. Tama po ba? Pag-isipan natin ng maigi. Yung mga taong mahal natin sa buhay, hindi pa sila ligtas. Alam po natin o hindi? Alam. Tama po ba? Gaano natin kaalam? Ilang percent? 100%. Tama po ba? 100%, kung hindi sila maliligtas, pupunta sila sa kamatayan. Hindi yung physical na kamatayan. Pupunta sila sa impyerno. Tama po ba? Alam natin ang katotohanan ito. Pero gayon pa man, dahil hindi pa nga dumarating sa kanila yung schedule, kaya tayo, binabaliwala natin yung tungkulin natin. Tama po ba? Marahil, last year, meron tayong kamag-anak na namatay. Meron po ba? Wala naman. Sa awan ng Diyos, wala naman. Yung iba meron. Pinuntahan niyo po ba sila sa lamay? Ay, hindi naman sila malapit sa akin eh. Tama po ba? May nabalitaan tayo, di ba, sa news. Yung bumagsak na eroplano. Kumakailan lang. Yung nag-collide. Yung helicopter tsaka yung eroplano. Ilan yung namatay? At may nabalitaan tayo doon, may isang Pinoy, yung pulis. Tama po ba? Pero wala tayong pakialam. Bakit? Hindi naman natin kasi sila kamag-anak. Pero paano kung kamag-anak ninyo sila? Marahil, pupunta kayo doon sa burol nila. Tama? Condolence. Tama ba? Pero sa puso natin, ano po yung meron? Guilty. Nagigilty tayo. Bakit? Ano sasabihin natin? Kung alam ko lang. Sa totoo lang, mali po yun. Alam naman talaga natin. Tama po ba? Alam talaga natin na pupunta sila sa katayan. Alam mo hindi? Pero para ma-comfort yung sarili natin. Para maalis kahit papaano yung guilty feeling sa atin. Ano sinasabi natin? Kung alam ko lang. Tama po ba? Pero kung talagang naligtas tayo, alam natin. Tama po ba? Alam natin na mapapahamak sila. Pero, ang problema, kapag dumating yung bagay na iyon, yung araw na iyon, sinasabi natin, kung alam ko lang. Tama po ba? Kung alam ko lang, sana pala, pinuntahan ko siya. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana pala, pinilit ko siya. Tama po ba? Pero ulitin ko po, tanda natin, yung kamatayan nila, anytime pwede yan dumating. Maging yung kamatayan natin, anytime pwede rin dumating. Tama po ba? Alin man ang mauna doon, kapag hindi natin nagawa yung tungkulin natin, saan po sila mapupunta? Mapapahamak sila. Kaya nga pakiusap, baguhin po natin yung pag-iisip natin. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito hanggang ngayon para i-enjoy ang mundong ito. Hindi po. Nabubuhay na lang tayo sa mundong ito para gawin yung pinakadahilan bakit nabubuhay pa tayo. Ibahagi sa kanila yung katotohanan. Tama po ba? Kaya tingnan din po natin verse 1 hanggang 2. Isaiah 62 verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ang sabay. 3 to 1. Alang-alang sa Zion ay hindi ako tatahimik, at alang-alang sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw, na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan na gaya ng sulong nagdiningas. At makikita ng mga bansa ang iyong katwiran, at ng lahat ng hari ang iyong kaluwalhatian. Ngayon, brothers and sisters, yung Zion, palitan niyo po ito ng pangalan ng mahal ninyo sa buhay. Basahin natin ito nang ilalagay ninyo yung pangalan ng inyong mahal sa buhay na hindi paligtas. Tama po ba? Magiging ganito. Alang-alang sa nanay ko. Alang-alang sa tatay ko. Alang-alang sa mga kapatid ko. Alang-alang sa mga kaibigan ko. Alang-alang sa mga mahal ko sa buhay. Ano daw po? Hindi ako tatahimik. Tama po ba? Alang-alang sa kanila. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga yung Biblia, sa pagtuwing binabasa po natin ito, i-connect po natin ito sa sarili natin. Tama po ba? At pag-isipan po natin ng maigi. Sabi dito, alang-alang sa kanila. Alang-alang. Kung ganon,
Hindi ako mananahimik. Hindi ako magpapahinga. Alang-alang sa kanila. Tama po ba? Kaya nga tandaan po natin, sa araw, sa oras, sa pagkakataon na manahimik tayo, na magpahinga tayo. Ito naman, yung oras, sandali, pagkakataon, na patungo sila sa impyerno. Tama po ba? Kaya nga sabi ng binasa natin kanina, hindi tayo dapat magpahinga, araw man o gabi. Hindi ito nangangahulugan na wala na tayong ibang gagawin na kundi mag-evangelize na lang. Tama po ba? Hindi ito nangangahulugan na huwag na tayong magtrabaho, huwag na tayong mag-aral, kundi ito na lang yung gawin natin. Hindi po. Tama po ba? Sa lahat ng pagkakataon, kailangan nating sabihin sa kanila, nagkatrabaho man tayo, nag-aaral man tayo, o ano man ang ginagawa natin, sabihin natin sa kanila. Tama po ba? Kasi hindi natin alam. Habang ginagawa natin yung mga bagay na ito, kung kakalimutan natin yung mas higit na mahalagang bagay, mapapahamak sila. Kaya nga, alang-alang sa kanila. Alang-alang sa mga mahal natin sa buhay. Hindi tayo magpapahinga. Sabi sa Ezekiel chapter 3, kapag nagpahinga tayo bilang bantay, sabi sa atin ng Panginoon sa verse 17, tuwing makakarinig ka ng salita mula sa akin, bigyan mo sila ng babala. Tama po ba? Bigyan sila ng babala. Ano po yun? Patungo sila sa kamatayan. Patungo sila sa katayan. Kapag hindi sila maliligtas, mamamatay sila. Pero kapag nanahimik tayo, anong sabi sa atin ng Biblia? Sisingilin sila sa kamay natin. Naintindihan po ba natin? Kaya nga po yung buhay natin, hindi lang po ito, simpleng buhay. Bakit ba tayo namumuhay ng matuwid sa mundong ito? Bakit ba kailangan nating mamuhay ng banal sa mundong ito? Bakit kailangan nating mamuhay na hiwalay sa mundong ito? Para maligtas sila. Tama po ba? Para magawa nating patotohanan sa kanila yung katotohanan na nasa atin. Sabi sa atin ng Biblia, saksi rin tayo ni Jesucristo. Tama po ba? Kung paanong sinabi ni Jesus sa mga alagad, sa mga gawa, chapter 1 verse 8, kapag dumating sa kanila yung Espiritu Santo, anong sabi sa kanila ni Jesus? Magiging saksi sila ni Jesus mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluang bahagi ng lupa. Tama po ba? Tayo, natanggap na rin natin ngayon ng Espiritu Santo ng araw na maligtas tayo. Kung ganon, saksi na rin tayo ni Jesus. Saksi tayo ng Ebanghelyo. Tama po ba? Kailangan nating patotohanan ang katotohanan ito sa kanila. Paano? Sa pamagitan ng buhay natin, sa pamagitan ng ginagawa natin. Tama po ba? Kaya nga ito yung dahilan bakit kinakailangan nating mamuhay na hiwalay sa mundong ito. Hindi nangangahulugan na hindi natin sila pwedeng kasamahin. Kundi, habang sa nagkatrabaho, kailangan nating magtrabaho bilang ligtas. Yung identity mo bilang ligtas. Tama po ba? Kailangan makita nila na ligtas ka. Sa mga nag-aaral, kailangan nilang makita na ligtas ka. Tama po ba? Kung ganun, maniniwala sila sa atin. Saksi tayo. Pero minsan, bakit hindi sila naniniwala? Nagiging suspect tayo para sa kanila. Alam niyo po yung suspect? Ano ibig sabihin ng suspect? Ano po yung suspect? Suspicious. Tama po ba? Kaya nahinala. Kung ganun, paano sila maniniwala? Kung ganun. Alam nila, umattend tayo ng church. Alam nila, Kristiyano tayo. Pero paglabas sa church, parang hindi Kristiyano. Kung ganun, paano sila maniniwala? Naintindihan niyo po ba? Kaya nga, pag-isipan po natin ng maigi. Kapag hindi sila maligtas, pananagutan natin sila. Bakit? Alam natin ang totoo. Maaari sana silang maligtas, pero dahil napasinungalingan natin yung katotohanan na nasa atin, kaya mapapahamak sila. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga, yung buhay po natin ay hindi lang ito, simpleng pamumuhay. Kapag nakalimutan natin ito, ay talagang mamumuhay lang tayo ng hindi pinag-iisipan. Bakit ba tayo nabubuhay sa mundong ito? Tandaan niyo po, kapag hindi sila maliligtas, sisingilin sila ng Diyos sa atin. Tama po ba? Huwag lang tayong mamuhay na tayo lang yung ligtas. Huwag tayong maging madapat para sa kanila. Tama ba? Sa mga kapitbahay natin,
kung anong meron tayo, binibigay din natin sa kanila. Tama po ba? Lalo na sa probinsya, ganito po. Ako po, lumaking probinsya. Ito, probinsya na rin ito. Tama po ba? Province din po itong Laguna. Meron pa po ba yung, halimbawa, may birthday, di ba? Yung mga kapitbahay, sinasyaran. Tama po ba? Meron po ba? Ay, hindi naman nila ako binigyan. Ba't ko sila bibigyan? Tama po ba? Alam niyo po, kapag naging ganito tayo, wala talagang maliligtas. Maaari nating ipagdamot yung pisikal. Pero huwag nating ipagdamot yung espiritual na kinakailangan nila. Tama po ba? Maaaring hindi natin maibigay yung gusto nila. Pero kailangan nating ibigay yung kinakailangan nila. Alam niyo po yung kung anong kinakailangan nila? Yung kaligtasan. Ito, yung pagbibigay nito, hindi kinakailangan ng malaking halaga. Tama po ba? Pero yung pagbibigay ng spaghetti, ng salad, gagastos ka pa. Malaking halaga. Pero yung ibigay sa kanila yung katotohanan, hindi mo kakailangan gumastos ng malaki. Tama po ba? Lalo na sa mga kapitbahay natin. Alam niyo po bakit pinahintulot ng Diyos sa panahon natin ngayon, yung mga smart TV, yung mga internet. Bakit? Para dalhin sila. Tama ba? Huwag tayong maghintay. Kailan ba yung schedule ng Bible seminar natin? Huwag tayong maghintay. Tama ba? Ito ang ibig sabihin ng araw o gabi. Pag may pagkakataon tayo, sabihin natin sa kanila, sino po yung may mga internet sa bahay? Ano po yung pinapanood ninyo sa YouTube? Yung mga nakakayak na drama? Ganun po ba? Yung mga Korean novela? Pakiusap, baguhin natin yung pag-iisip natin. Di ba? Minsan yung iba, tinatawag pa yung kumare. Hala, sabay natin panoorin. Tama po. Tapos sabay iiyak. Pero patungkol sa Bible seminar, nakakahiya. Tama po ba? Sana wag. Ulitin ko po ang dahilan kung bakit nabubuhay tayo para ibahagi sa kanila yung mabuting balita. Tama po ba? Hindi yung mabuting balita ng mundong ito, kundi yung mabuting balita para sa kanilang kaluluwa. Naintindihan niyo po ba? Sa lahat ng ginagawa natin, ito yung priority natin. Tama po ba? Nagtatrabaho man tayo, bakit tayo nagtatrabaho? Para ibahagi dun sa kanila, sa mga katrabaho natin, yung mabuting balita na nasa atin, na nangyari sa atin, na natanggap natin. Ganun din sa mga estudyante. Bakit kayo nag-aaral? Para ibahagi din sa kanila yung mabuting balita na natanggap natin. Tama po ba? Alam po ba ninyo yung kwento sa Ikalawang Hari, chapter 7, yung patungkol sa 4 na kitongin? Alam po ba ninyo yun? Tama po ba? Makikita natin doon yung Samaria, sinakop ng nilusob ng Syrian. Tama po ba? Pagkatapos anong ginawa nila? At sa panahon na iyon, yung Panginoon nagtakda na ng tagutom. Mayroong tagutom sa lupain ng Samaria. Pagkatapos, sinakop pa sila ng Syria. Kaya ano po yung nangyari doon sa 4 na kitongin? Alam natin, sa Israel, sa lupain ng Israel, yung may mga ketong, inilalabas sila sa lungsod. Hindi sila pwedeng pumasok sa loob. Tama ba? Kaya ano mo nangyari? Dahil mayroong tagutom doon sa lungsod, hindi rin sila pwedeng pumasok. Kahit pag pumasok sila, wala rin sila makukuhang pagkain. At saka pag pumasok sila, maaari rin silang patayin. Gayun din, kapag nasa labas naman, andun naman yung kampo ng taga-Syria. Kapag pumunta naman sila doon, mamamatay din sila. Maaari silang patayin. Iyan problema. Gutom na sila. Anong gagawin nila? Tignan po natin, Ikalawang Hari. Sa Ikalawang Hari, chapter 7. Ikalawang Hari, chapter 7, verse 3 hanggang 7. 3 hanggang 7. Basahin po natin ang sabay. Ikalawang Hari, chapter 7, verse 3 hanggang 7, 3 to 1.
Noon ay mayroong 4 na kitongin sa pasukan ng pintuang bayan. At kanilang sinabi sa isa't isa, bakit naupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? Kung ating sabihin, pumasok tayo sa lungsod, ang tagutom ay nasa lungsod, at mamatay tayo roon. At kung tayo uupo rito, tayo mamamatay rin. Kaya tayo na, pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung ililigtas nila ang ating buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, talagang tayo'y mamamatay. Kaya't sila'y nagsitindig ng magtatakip silim upang pumunta sa kampo ng mga taga-Syria. Ngunit nang sila'y dumating sa hangganan ng kampo ng mga taga-Syria, ay walang tao roon. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang dagundong ng mga karwahe, ng mga kabayo, ang mga damdong ng isang malaking hukbo. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Hiteo at ang mga hari ng mga Ehipsyo upang sumalakay sa atin. Kaya't sila'y nagsitakas ng takip silim at iniwan ang kanilang mga tolda, ang kanilang mga kabayo, asno, at iniwan ang buong kampo sa dati nitong kaayusan at tumakas dahil sa kanilang buhay. Dito po, ano po yung sabi ng mga ng 4 na kitongin? Pag pumasok sila, mamamatay sila kasi may tagutom. At kung mag-stay lang din sila doon, mamamatay din sila. Dahil wala silang makain. Kaya sabi nila, pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Sabi nila, kung pumunta tayo doon at patayin nila tayo, talagang mamamatay tayo. Tama po ba? Pero pagpunta nila, namatay ba sila? Bakit? Bakit po? Walang tao doon. Tama ba? Bago pa sila dumating doon, anong ginawa ng Panginoon? Pinarinig. Di ba? Ilan lang sila? 4. Tama po ba? Pero yung hakbang nila, yung pagpunta nila doon, marahil siguro naglalakad sila patungo doon sa kampo ng mga taga-Syria, dahan-dahan pa. Tama po ba? Alam niyo yung galawan ng ninja? Siguro tahimik na tahimik. Tama po ba? Kasi baka marinig nila tayo, baka patayin tayo. Kaya marahil, dahan-dahan talaga sila pagpunta. Tama po ba? Na-imagine niyo po ba? Pero pagdating nila, ano po yung nangyari? Wala. Tama po ba? Walang tao roon. Naisip pa nga nila, baka nagtago lang sila at tinitingnan kung sino yung pumunta dito at papatayin. Tama po ba? Pero hindi. Gaya ng binasa natin, yung pagyapak nila. Bagaman para sa kanila tahimik, pero anong para dun sa mga taga-Syria? Ano yung tunog? Dagundong ng mga karwahe. Tama po ba? Kaya natakot sila. Alam niyo po, ganito rin kumilos yung Panginoon. Bagaman sa atin, parang imposible. Pero dahil kasama yung Panginoon, imposible o posible? Posible. Pero pinapangunahan tayo ng takot. Tama po ba? Kung pupunta ako sa kanila, baka hindi sila maniwala. Hindi naman tayo papatayin ng mga taong pinupuntahan natin. Tama po ba? Hindi nila tayo papatayin. Pero ang problema, napapangunahan tayo ng takot. Kaya nga, magkaroon tayo ng kaisipan na gaya nitong 4 na kitongin. Tama po ba? Kung mamatay, talaga mamamatay. Tama po ba? Pero dito po, pagdating nila, ano po yung nangyari? Wala silang natagpuan doon. Verse 8, nang ang mga kitonging ito ay dumating sa gilid ng kampo, sila'y pumasok sa isang tolda, kumain at uminom, at nagsikuha ng pilak, ginto at bisan, at humayo at itinago ang mga iyon. Muli silang bumalik at pumasok sa ibang tolda, at kumuha ng mga bagay roon at umalis at tinago ang, sa madaling salita, yung gutom nila, napawi o hindi? Napawi. Tama ba? Bakit? Nakakain na sila eh. Tama ba? Yung kailangan nila, napuna na. Hindi lang yung gutom ang nakuha nila. Hindi lang yung kagutuman yung napunan sa kanila. Nakakuha pa nga sila ng mga kagamitan, ng ginto, pilak at itinago nila. Tama po ba? Pero ano po yung sabi? Dito po, pumasok sila, kumain, nabusog. At sa verse 9, basahin po natin yung verse 9, 3-1. Pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa, hindi tama ang ginagawa natin.
Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. Ito po yung sabi nila. Hindi tama yung ginagawa natin. Alam nila sino yung gumawa ng paraan para makarating sila doon na ng ligtas. Alam nila yung Panginoon. Tama po ba? Nakakain sila, nakainom sila, nakakuha sila ng mga bagay na hindi naman nila kinakailangan. At sabi nila, naunawaan nila, hindi tama yung ginagawa natin. Tama ba? Habang nag-enjoy sila doon sa mga bagay na hindi naman nila pinaghirapan, sa oras na iyon, napagtanto nila yung higit na mahalaga. Ano po yun? Naisip nila yung iba. Sino yung iba? Yung nasa lungsod, na nandun sa taguto. Tama ba? Yung lungsod na pinanggalingan nila, naalala nila, may tagutom doon. Pero tayo dito nag-enjoy sa pagkain. Sabi nila, hindi tama ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Ano po yung mabuting balita? May pagkain dito. Kailangan nating maibigay sa kanila. Bakit? Sabi nila, kung tayo ay mananahimik at maghintay ng liwanag sa kinaumagahan, ano daw po yung darating? Parusa. Tama po ba? Bakit parusa? Tiyak, ipapaalam yun ng Diyos sa lungsod, sa Samaria, sa hari ng Israel. Tama po ba? Na mayroong pagkain sa lugar na ito at wala doon yung mga taga-Syria. Alam nila na malalaman yun ng mga tao. Kapag nalaman yun ng lungsod, papatayin sila. Tama ba? Kasi para sa Israel, kapag namatay, wala silang pinabayaan lang nila, hindi nila ibinahagi yung mabuting balita, papatayin sila. Paparusahan sila. Kaya nga sabi nila, parusa ang aabot sa atin. Kaya sabi po nila, tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. Alam niyo po, nakalimutan nila. Maging sa sandaling ito, nakalimutan nila siguro na sila yung mga kitongin, hindi sila pwedeng pumasok sa lungsod. Tama po ba? Pero hindi na nila inalintana. Mamatay man sila. Hindi nila inalintana na labag yun sa batas, sa kautusan. Bilang kitongin, hindi sila pwedeng pumasok doon sa lungsod. Tama po ba? Pero hindi na nila iniisip yun. Bakit? Meron silang mabuting balita na kinakailangang ibahagi sa iba. Tama po ba? Ganun din tayo, mga brothers and sisters. Meron tayong mabuting balita. Kung tayo ay kumakain lang, nabubusog, parusa yung aabot sa atin. Tama ba? Sa huli, malalaman ng mga tao, sa totoo lang po, yung katotohanan, malalaman din po ito ng mga tao, ng lahat ng mga tao. Pero yung problema, huli na. Ang lahat. Tama ba? Malalaman din nila yun. Maririnig nila yung katotohanan. Pero yung problema, huli na. Wala nang pagkakataon, gaya ng panahon ni Noe. Ipinapangaral sa kanila ni Noe, may darating na paghuhukom sa tubig. Tama po ba? Pero yung problema, nung sinarado na ng Diyos yung daong, tapos umuulan na, sinasabi nila, ito na siguro yung sinasabi ni Noe. Tama ba? Pero yung problema, kahit pumunta sila dun sa dao, makakapasok pa sila o hindi na? Hindi na. Same sa atin, sa panahon natin. Kaya nga, gaya nung 4 na kitongin, kailangan po pag-isipan din natin. Huwag lang tayo yung kumain, uminom, masiyahan. Tama ba? Bakit? Pananagutan natin sila. Kailangan nating sabihin sa kanila yung mabuting balita. Ang biyaya na natanggap natin ay hindi lang po ito para sa atin. Tama ba? Doon sa mga tao na noon, nahihiya tayo o nahihirapan tayo na sabihin sa kanila dahil matigas yung puso nila, pag-isipan po natin. Nagbabago yung puso ng tao. Tama ba? Kung paanong kahit yung matigas na bato, pero kung araw-araw naman ito sa bawat sandali, napapatakan ng kahit isang patak ng tubig, basta tuloy-tuloy. Anong mangyayari doon sa bato? Nagkakaroon ng crack. Tama po ba? Sa haba ng panahon, magkakaroon yun ng crack. Kasi paulit-ulit na nababagsakan. Ganon din yung puso ng tao.
Paulit-ulit natin silang iniimbitahan, paulit-ulit natin silang sinasabihan, paulit-ulit din, unti-unti yung puso nila lumalambot, at unti-unti yung puso nila makikinig sa sinasabi natin. Tama po ba? Pero ang problema, kapag tumigil tayo sa pagsabi sa kanila ng katotohanan, hindi talaga sila maliligtas. Kapag hindi natin sinabi sa kanila ang katotohanan ito, mamamatay sila. Tama po ba? Pakiusap. Ulitin ko po, tayo, gaya ng 4 na kitongin, busog na tayo. Tama ba? Ano ibig sabihin ng busog? Yung pagkagutom sa ating espiritu, yung pagkauwaw sa ating espiritu, nakuha na natin. Tama po ba? At araw-araw, Sunday, Wednesday, fellowship, kumakain tayo. Tama ba? Nabubusog tayo ng salita ng Diyos. Meron tayong bahay na tinatawag na church, kung saan napupunan yung pagkagutom sa kaluluwa natin, yung pagkauhaw sa kaluluwa natin. Tama po ba? Meron tayong mga brothers and sisters na kasama natin na kumakain. Tama po? At dito natin narinig yung mabuting balita. Kung ganon, huwag lang po tayong makontento na tayo lang yung naaaliw ng salita ng Diyos. Tama ba? Bakit? Sa labas, maraming mga tao, uhaw sila sa salita ng Diyos. Gutom sila sa salita ng Diyos. Yung kaluluwa nila, mamamatay kapag hindi sila nakakain ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Kapag hindi sila hindi napunan yung uhaw ng kaluluwa ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga tayo rin, kailangan din nating pag-isipan. Sabihin natin, ipasya natin sa sarili natin, sabihin natin sa kanila. Hindi sa sambahayan ng hari, sa sambahayan ng aking magulang, ng aking kapatid, ng aking mga mahal sa buhay, ng aking mga kaibigan. Tama po ba? Kasi kung ganon, parusa yung aabot sa atin. Tama po ba? At ito po yung pinakamalungkot sa lahat. Kapag hindi natin nasabi sa kanila, at kapag humarap na tayo lahat sa Diyos, sasabihin ng mga mahal natin sa buhay na hindi naligtas, ano sabihin po nila? Bakit hindi mo sinabi sa akin yung mabuting balita? Alam niyo po, ano po yung sasagot ninyo sa kanila? Halimbawa, sa oras na itong mangyari yon, nasa harapan na tayo ngayon ng paghuhukom ng Diyos. Yung mga mahal natin sa buhay na hindi naligtas, sasabihin nila sa atin, kasi nasa langit tayo, tama ba? Nandun sila sa kabila, at makikita nila tayo, at sasabihin nila, bakit hindi mo sa akin sinabi yung mabuting balita? Ano po yung kaya yung sasabihin natin sa kanila? Ano po yung sasabihin ninyo? Sorry po? Wala nang silbi yung sorry. Tama ba? Sorry po. Wala nang silbi yun. Tama ba? Alam niyo po sasabihin nila, bakit hindi mo sa akin sinabi? Marahil sasabihin natin, kasi kapag sinabi ko sa iyo, baka magalit ka. Tama ba? Ito yung kadalasan dahilan ng mga nakakaalam ng katotohanan. Hindi ko sinabi sa iyo kasi alam ko, iiwasan mo ako. Alam ko magagalit ka sa akin. Tama po ba? Alam ko na masisira ang relasyon natin kapag sinabi ko sa iyo. Alam niyo po kung ano yung sasagot nila? Dahil ba doon, kaya ipinadala mo ako sa impyerno? Dahil ba alam mo na magagalit ako sa iyo, kaya pinadala mo na lang ako sa impyerno? Dahil ba alam mo na masisira yung relasyon natin, kaya pinadala mo na lang ako sa impyerno? Ano po yung sasagot nila sa kanila? Tama po ba? Maswerte tayo, hindi pa nangyayari yun. Tama po ba? May pagkakataon pa tayo. Kaya sana po, huwag tayong manahimik. Huwag tayong magpahinga. Ulitin ko, yung katotohanan na mamamatay sila. Pagkatapos, yung katotohanan na alam natin yung paraan. Pagkatapos mananahimik tayo, talagang parusa yung aabot sa atin. Tama po ba? Hindi yung parusa na dadalhin tayo sa impyerno, labas na tayo doon. Tama po ba? Kundi ano po yun? Sisingilin tayo ng Diyos. Yung buhay nila, sisingilin sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, Ezekiel chapter 2 verse 7, yung sasabihin ng aking salita sa kanila, pakinggan man nila o hindi. Ito yung sabi ng Panginoon.
Yung trabaho natin, sabihin sa kanila yung mabuting balita. Hindi natin trabaho iligtas sila. Trabaho yun ng Diyos. Tama po ba? Yung pagliligtas sa kanila, ulitin ko po, trabaho yun ng Diyos. Ang trabaho natin, sabihin sa kanila. Pero kapag natakot tayo, o kapag mayroon tayong higit na ibang bagay na inuna kaysa dito, mamamatay sila. Tama po ba? Pero wala tayong oras para sabihin sa kanila yung katotohanan ito. Bakit? Busy tayo. Tama po ba? Brothers and sisters, tanungin ko po kayo, saan kayo nagiging abala? Ano yung masigit na pinag-aabalahan po natin? Ano po? Kayo po yung nakakalam noon. Tama po ba? Pero ulitin ko, doon sa mga pinagkakabalahan natin, wala nang masigit na dapat tayong pagkaabalahan kesa sa pagliligtas sa kaluluwa nila. Tama po ba? Wala nang masigit na mahalagang bagay pa dito. Tama po? Ang problema, alam natin yung dapat nating gawin. Pero nakakalungkot. Marami kahit sa mga taong naligtas, ano po yung priority nila? Ano yung kakainin namin? Ano yung isusuot namin? Tama po ba? Ano yung aming kakainin, iinumin, isusuot? Kaya alam niyo po, sabi ni Jesus, tingnan natin. Mateo, chapter 6. Mateo, sa chapter 6, verse 25. Mateo, chapter 6, verse 25. Basahin po natin, 3 to 1. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong inunumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tama po ba? Ito yung sinabi ni Jesus, mas higit yung buhay kaysa pagkain. Tama ba? Makabili ka man ng pagkain. Ang problema, yung pinagkakabalahan mo para pakainin ay namatay. Ano yung silbi ng pagkain? Tama po ba? Yung pinagkakabalahan natin para mabigyan natin sila ng iinumin ay namatay. Ano yung silbi nun? Tama po ba? Yung pinagkakabalahan natin para mabigyan sila ng susuotin ay namatay. Ano yung silbi nun? Tama po ba? Kaya nga sabi ni Jesus, mas higit yung buhay kaysa pagkain, at mas higit yung katawan kaysa damit. Naintindihan po ba natin? Kaya nga, pakiusap, pag-isipan po natin ito ng maigi. Pero yung problema, marami sa mga taong naligtas, ito yung pinagkaabalahan nila. Yung kabalisahan nila, para lang sa mundong ito, para sa katawan. Tama po ba? Pero yung dapat na pagkakabalahan natin, yung kabalisahan natin, paano sila maliligtas? Yung buhay nila. Ito yung dapat na nababalisa tayo, paano sila maliligtas? Tama po ba? Kung ganoon, marami yung maliligtas. Pero kapag yung kabalisahan natin, ano yung ating kakainin, ano yung ating inumin, ano yung ating isusuot, yung pag-iisip na kailangan ko silang maligtas, unti-unti yung mawawala. Kaya nga, yung namamatay, nahahayaan lang natin talagang mamatay. Yung napupunta ng impyerno, hahayaan na natin silang mapunta sa impyerno. Bakit? Mas mahalaga sa akin yung kakainin, iinumin, isusuot. Tama po ba? Pero hindi ganito. Tandaan po natin, sabi ni Jesus, mas higit ang buhay kaysa pagkain. Mas higit ang katawan kaysa damit. Bakit? Kapag hindi sila naligtas, mapupunta sila sa impyerno. Kapag hindi sila naligtas, yung katawan nila, tama po ba? Magkakaroon din sila ng muling pagkabuhay yung katawan nila. Kasi kung yung espiritu, walang laman, walang buto, kahit parusahan yun sa impyerno, hindi yung masasaktan. Tama ba? Kaya nga, yung katawan nila, bubuhayin din ulit. Pagsasamahin ulit yun ng Diyos. Yung espiritu nila at katawan, pagsasamahin ulit yun ng Diyos. At ito yung dadalhin sa impyerno. Kaya nga, ramdam nila yung walang hanggang kaparusahan.
Naintindihan niyo po ba? Mararamdaman nila yung walang hanggang sinusunog sila. Mararamdaman nila, di ba sabi, sa impyerno, meron ding uod. Tama po ba? Mararamdaman nila yun. Kaya nga, dapat natin silang iligtas. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga huwag tayong magpakaabala para sa pagbili ng bagong bahay, pagbili ng bagong kotse, pagbili ng bagong damit. Hindi po. Pagbili ng masarap ng pagkain, hindi po ito yung mahalaga. Tama ba? Ang mahalaga, maligtas natin sila. Huwag natin sabihin, wala akong time para dito. Tama ba? Binigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. Binubuhay pa tayo ng Diyos hanggang ngayon. Kaya nga, sabihin natin sa kanila ang katotohanan. Yung Diyos, hanggang ngayon, gumagawa siya para maligtas yung kaluluwa. Pero tayo, magpapahinga? Kung ganun, paano sila maliligtas ng Diyos? Tama po ba? Balikan po natin ulit, Isaiah 62. Isaiah 62, verse 6. Sabi po dito, ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader, Jerusalem. Sila'y hindi tatahimik kailanman, sa araw o sa gabi. Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. Sabi dito, kayong mga umaalala sa Panginoon. Ibig sabihin din po nito, tayo ay umaalala sa Panginoon. Ano ibig sabihin po nito? Tayo na palagi tumatawag sa Panginoon. Tama po ba? Tumatawag tayo sa Panginoon araw at gabi. Brothers and sisters, ano po yung tumatawag sa Panginoon? Umaalala sa Panginoon araw at gabi. Ito yung mga nananalangin. Tama ba? Nagpipray po ba kayo kay God araw at gabi? Ano po yung pinagpipray ninyo? God, wala akong trabaho. God, wala akong iinumin. Wala akong isusuot. Bigyan mo ako nito. Tama po ba? Nagpipray po ba kayo araw at gabi? Panginoon, iligtas mo sila. Tulungan mo akong maligtas sila. Sino po yan sila? Yung mga mahal ko sa buhay. Nagpipray po ba kayo? O nagpipray lang kayo kapag may Bible seminar? Tama po ba? Idinadalangin niyo po ba sila araw at gabi? Panginoon, yung pamilya ko hindi pa ligtas. Ito yung pag-alala sa Panginoon. Ipaalala natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, yung asawa ko, yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko, hindi pa ligtas. Tama po ba? Sa halip na yung panalangin natin, Panginoon, wala akong kakainin, iinumin, isusuot, trabaho. Tama po ba? Sa halip na ganito yung ipanalangin natin, sa halip na ito yung ipaalala natin sa Panginoon, sabihin natin sa Kanya, hindi pa sila ligtas. Tama po ba? Araw at gabi. Sabihin natin sa Panginoon. Pero yung problema, ginagawa naman natin na nanalangin tayo sa Panginoon. Pero ang problema, napagod. Kaya nagpahinga, tumigil, kaya huminto. Tama po ba? Sa pananalangin. Naniniwala ako, nagpipray tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Pero hanggang ngayon, pinagpipray po ba natin? O tumigil na tayo mag-pray? Kasi hanggang ngayon, hindi pa sila ligtas. Alam niyo po ba yung kwento doon sa Lucas chapter 18? Yung patungkol sa masamang hukom at sa babaeng balo. Tama po ba? Yung prayer natin, sana maging gaya ng attitude ng babaeng balo. Tama po ba? Tignan po natin. Lucas chapter 18. Lucas 18. Hanggang ano oras tayo? 11:30. 11:30. Yung inihanda ko po, 10 page. Nasa 5 page pa lang, ikalimang page pa lang po tayo. Okay lang po ba? Tapusin natin? O titigil na ako? Ituloy lang po natin. Bakit? Sasabi ng iba, andiyan ka na eh. Tignan po natin, Lucas 18, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin 3 to 1. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paano sila dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang.
At sa isang lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. Ito yung sinabi ni Jesus, paano dapat tayo manalangin? Tama po ba? Ano yung attitude ng panalangin po natin? Sabi niya, kung paano sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Tama ba? Yung masamang hukom, hindi siya takot sa Diyos. Wala siyang takot sa Diyos. Wala rin siyang kinakatakutan. Sa madaling salita, yung Diyos para sa kanya ay yung sarili lang niya. Tama po ba? Bibigyan niya ng katarungan, yung gusto niyang bigyan ng katarungan. At yung ayaw niya, kahit anong mangyari, hindi niya bibigyan. Tama po ba? At sabi dito, may isang babaeng balo, laging pumupunta sa kanya, nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. Lagi. Lagi siyang pumupunta. Anong ibig sabihin po nun lagi? Maraming beses o ilang beses lang? Halimbawa, ngayong araw pumunta siya. Hindi siya pinagbigyan. Kinabukasan, pumunta ulit siya. Tama po ba? Hindi pa rin binigyan. Anong gagawin niya? Sumunod na araw, pupunta na naman. Hindi pa rin binibigyan. Anong gagawin niya? Pupunta pa rin. Tama po ba? Kaya alam niyo po, dahil ganito paulit-ulit yung ginagawa ng babaeng balo, kahit yung masamang hukom, kahit hindi siya natatakot sa Diyos, pero dahil paulit-ulit pumupunta sa kanya yung babae para humingi ng katarungan, ano nangyari sa kanya? Binigyan niya ng katarungan. Basahin po natin. Verse 4 hanggang 5, Lucas 18, 4 hanggang 5, 3 to 1. May ilang panahon na siya ay tumatanggi. Subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao. Subalit dahil ginagambala ako ng babaeng ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang pagpatuloy na pagpunta rito. Tama po ba? Sabi niya, dahil nga kinukulit siya araw-araw, bagaman hindi siya takot sa Diyos, pero dahil nakulitan na siya. Tama po ba? Kaya anong sabi niya? Bibigyan na lang niya ng katarungan. Alam niyo po, brothers and sisters, huwag po tayo magkaroon ng maling pagkaunawa dito. Hindi ito nangangahulugan, nasasagutin tayo ng Diyos sa panalangin natin dahil nakulitan na sa atin. Tama po ba? Dahil makulit na tayo, kaya pagbibigyan na tayo ng Diyos. Hindi po. Dito po, sinasabi sa talatang ito, tayo na kung talagang nagnanais tayo na makamit yung panalangin natin, na pakinggan ng Diyos yung panalangin natin, kailangan nating manalangin sa Kanya. Tama po ba? Yung Panginoon, tinitignan niya yung puso natin. Hanggang kailan ba tayo nagnanais? Tama po ba? Kapag nakita ng Panginoon yung puso natin na ito, anong gagawin niya? Sasagutin niya yung panalangin natin. Araw at gabi. Tama po ba? Kaya nga sa mga mahal natin sa buhay, kung talagang gusto natin silang maligtas, araw at gabi panalangin natin sila. Tulungan natin silang maligtas. Huwag tayong huminto. Pinanalangin natin sila, hindi sila nakinig, ipanalangin pa rin natin sila. Hanggang kailan? Hanggang kailan po natin sila ipapanalangin? Hanggang kailan po? Ano po? Hanggang sa sila ay mamatay. Tama ba? Kailangan natin silang ipanalangin. Hanggang sa sila ay maligtas, kailangan natin silang ipanalangin. Tama po ba? Meron na po ba kayong pinapanalangin dito na mahal sa buhay? Umabot na ng 5 years? Yung panalangin po ninyo? Kung umabot pa lang ng 5 minutes, yung prayer. Naintindihan niyo po ba? Kung ganun, paano sila ililigtas ng Panginoon? Kaya sabi ng Panginoon, verse 6, at sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Verse 7, at hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa Kanya araw at gabi? Kanya ba? Matitiis sila? Ito yung sabi ng Panginoon. Matitiis ba tayo ng Panginoon? Kung talagang taimtim tayo mananalangin para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay? Matitiis ba tayo ng Panginoon o hindi? Hindi po. Bakit? Nais niya nga maligtas lahat ng tao eh. Tama po ba?
Kaya nga, kung mayroon tayong puso na nagnanais maligtas din ng iba, kung ipapanalangin natin sila, kung ganon, tutulungan tayo ng Panginoon. Sasagutin ng Panginoon yung panalangin. Tama ba? At sabi pa, sa verse 7, Isaiah 62 verse 7, huwag niyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa may tatag niya at gawing kapurihan ng Jerusalem. Ang problema, bakit hindi kumikilos yung Panginoon? Tandaan niyo po, brothers and sisters, yung oras na magpahinga tayo, magpapahinga din yung Panginoon. Tama ba? Yung oras na manahimik tayo, hindi rin gagawa yung Panginoon. Tama ba? Kasi kikilos ang Panginoon kapag kumilos tayo. Gagawa ang Panginoon kapag gumawa tayo. Tama ba? Pero kapag nagpahinga tayo, hindi rin gagawa ang Panginoon. Imposible. Kaya maraming nagsasabi pag may Bible seminar. At kaya street evangelism, sila na lang, kaya naman nila yan. Tama po ba? At ako magpapahinga dito, imposible po yun. Tama po ba? Kapag magpahinga tayo, ang Panginoon, magpapahinga rin siya. Hindi siya gagawa. Tama po ba? Kaya sabi ng Biblia, huwag natin siyang bigyan ng kapahingahan. Ibig sabihin, pakilusin natin yung Panginoon. Tama ba? Kaya anong gagawin natin? Dalangin natin araw-araw, oras-oras, yung mga mahal natin sa buhay. At kulitin natin ng Panginoon, maging sila. Kulitin natin, tama po ba? Yung prayer, kung wala nating pagkilos, imposible rin itong mangyari. Tama po ba? Nag-pray tayo, God, iligtas mo sila. Hindi mo naman sila pinupuntahan. Tama po ba? Kung hindi natin sila ina-evangelize, paano sila maliligtas? Kaya, kailangan din yung pagkilos natin. Tama po ba? Huwag lang tayong manalangin ng manalangin. Kasi kung hindi, ulitin ko po, hindi rin kikilos yung Panginoon. Yung bantay, kailangan huwag siyang manahimik, huwag magpahinga. Pero alam niyo po ba may mga dahilan, brothers and sisters, kung bakit yung bantay ay nananahimik, kung bakit yung bantay nagpapahinga, may dahilan kung bakit. Alam niyo po yung dahilan? Bakit hindi magawang magsalita ng mga bantay? Tignan po natin, Isaiah 56. Isaiah 56. 56. Verse 10. Verse 10. Isaiah 56 verse 10. Basahin po natin ng sabay. Isaiah 56 verse 10. Basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahol, nananaginip, nakahiga, may bigin sa pagtulog. Dito po sabi, ang kanyang mga bantay ay bulag. Bakit bulag? Pwede bang magbantay yung bulag? Pwede o hindi? Imposible, tama po ba? Pero bakit bulag? Yung bantay, sabi dito, ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Bakit po? Kasi yung spiritual na mata nila, nagdilim na. Tama po ba? Pinadilim ng alalahanin, pinadilim, sinara, pinapikit ng mga bagay sa mundong ito, yung kanilang spiritual na mata. Kaya nga, hindi na nila makita yung bagay na dapat nilang gawin. Sa halip, ano lang nakikita? Yung mga bagay ng mundong ito. Bulag. Tama po ba? Pagkatapos, ano pa? Walang alam. Kaya nga dahil pikit na yung kanilang spiritual na mata, hindi na nila alam ano yung nangyayari sa paligid. Bagaman naririnig natin, nakikita natin yung mga nangyayari sa mundong ito, yung mga tanda, alam natin, pero walang ginagawa. Tama po ba? Bakit? Binulag na sila. Pinapikit na yung kanilang spiritual na mata. Kaya hindi na nila makita yung bagay na dapat nilang gawin. Pagkatapos sabi pa, sila'y hindi makatahol. Sabi dito, silang lahat ay mga piping aso. Sino po yung may alagang aso dito? Alagang aso. Yung aso po ninyo, kumakahol o hindi? May pipi po bang aso? Sabi dito, sila yung mga piping aso. Hindi makatahol.
Ibig sabihin, nananahimik. Tanungin ko po kayo, brothers and sisters, di ba natural sa aso? Kapag may isang tao na pumasok sa lugar niya na hindi niya kilala, ano po yung gagawin ng aso? Tatahol. Tama po ba? Pero problema, pag may pumasok na magnanakaw, yung aso, kumuwag yung buntot. Ano yung gagawin? Anong mangyayari po? Mananakawan. O kaya mas matindi pa, mapatay pa yung amo niya. Tama po ba? Kung ganito yung aso po ninyo, anong gagawin nyo? Papatay na rin. Tama po ba? Pero hindi po ito aso. Kasi wala namang aso na pipi. Tama po ba? Pero sino po ito? Tinutukoy niya. Tayo, ng mga ligtas. Bakit hindi tayo tumatahol? Kasi sabi ng Biblia, di ba kapag natural sa aso, kapag may pumuntang kaaway, hindi niya kilala, tatahulan niya. Pero sabi ng Diyos, tayo na mga anak ng Diyos, kaaway na tayo ng sanlibutan. Tama ba? Pero bakit iniibig na natin ngayon yung sanlibutan? Tama ba? Kung gano'n, hindi mo talaga matatahulan. Kasi iniibig mo na. Tama ba? Mananahimik ka na talaga. Naintindihan niyo po ba? Kaya maging sa mga kabataan, marami, kahit ligtas na sila, iniibig nila yung sanlibutan. Mas gusto nila yung kasiyahan ng sanlibutan. Tama po ba? Kaya kung gano'n, ano nangyayari? Hindi nila ngayon magawang makatahol. Tama po ba? Same din sa atin. Kaya pag-isipan po natin ng maigi. Hindi tayo pipi. Nakakapagsalita tayo. Pero dahil dito pa, ano sinabi pa? Bakit hindi makatahol? Nananaginip sila. Alam natin, ang mundong ito para itong isang malaking panaginip. Tama po ba? Bakit? Balang araw, mawawala itong lahat. Matutupok itong lahat. Tama po ba? Para lang tayo nasa isang malaking panaginip at kailangan nating magising. Kaya nga sabi dito, nananaginip, nakahiga, may bigin sa pagtulog. Bakit hindi pa natin magawang makatahol? Hindi ibig sabihin na tumahol tayo. Tama po ba? Bakit hindi natin magawang magsalita sa kanila? Kasi tamad. Tama po ba? Tamad. Tamad na gawin yung kanilang tungkulin. Bakit? Mayroong mas higit na bagay silang ginagawa kaysa dito. Tama po ba? Kaya nga ano na ginagawa nila? Tamad. May bigin sa pagtulog. Ibig sabihin po nito, katamaran. Ang Panginoon, tama po ba? Ang tawag niya sa mga Kristiyano na mga tamad, di ba alam natin sa Mateo 25, ano sabi doon ng Panginoon? Tamad. Tama ba? Hindi lang yung tamad yung sinabi niya sa tamad na alipin, kundi masama. Sa paningin ng Panginoon, yung tamad na alipin, ang tawag niya masama. Bakit masama? Kasi nga, kung nagsalita lang siya, kung hindi siya namuhay sa katamaran, marami sana ang maliligtas. Tama po ba? Pero dahil naging tamad siya, para sa gawain ito, inuna niya yung gawain na hindi mahalaga. Kaya nga, masama. Tama po ba? Kasi marami ang mapapahama. Sana, huwag po natin gawin yung bagay na ito. Isa pa, bakit hindi tayo, yung bantay, hindi niya magawang sumigaw, nananahimik? Verse 11, basahin din po natin, 3-1, ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kailanman ay walang kabusugan. At sila ay mga pastol na walang pangunawa. Silang lahat ay lumihis sa kanilang sariling daan. Bawat isa ay sa kanyang pakinabang hanggang sa kahuli-hulihan. Ano po yung sabi dito? Meron po bang asong matakaw? Di ba dapat mas accurate po ito sa baboy? Tama po ba? Pero bakit asong matakaw? Kasi nga, patungkol sa bantay. Tama po ba? Ano yung matakaw sila saan? Hindi sila nasisiyahan kailanman. Wala silang kakontentuhan. Sabi sa atin sa Biblia, sa unang Timoteo, chapter 6, kung meron kang pagkain, meron kang damit, masiyahan ka na sa mga ito. Pero nakakalungkot. Maging yung mga Kristiyano, kahit ligtas na sila, wala silang kakontentuhan. Tama po ba? Kaya ano pong ginagawa nila? Sila ay matatakaw. Walang kabusugan sa kanila. Ibig sabihin, walang kakontentuhan. Sinasabi nila, kailangan kong magtrabaho,
Kailangan kong ganito, ganyan, kaysa gawin yung gawain ng pagliligtas. Tama po ba? Bakit? Naiinggit pa rin sila sa mundong ito. Nakikita nila yung mga ibang taong magandang bahay, maganda sasakyan, maganda sinusuot. Tama po ba? Alam niyo po, wala na tayong dapat ikainggit sa kanila. Naintindihan niyo po ba? Naiinggit pa po ba tayo sa kanila? Naiinggit o hindi? Minsan po. Tama ba? Alam niyo po, kapag ganito tayo, talagang yung oras natin, sa halip na gawin natin yung bagay na dapat natin gawin, gagawin natin para makuha din natin yung meron sila. Huwag na tayong mainggit sa kanila. Yung meron man sila at wala tayo, wala naman sila nang meron tayo. Tama po ba? Wala tayo magandang sasakyan. Pero nakasakay na tayo sa sasakyan na papuntang langit. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? Wala man tayo magandang damit, pero dinamitan na tayo ng damit ng katwiran. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? Hindi ito yung mahalaga. Tama po. Yung mahalaga, ibahagi natin sa kanila yung katotohanan. Sabi pa, bawat isa sa kanyang pakinabang. Sana po wag tayo maging ganito. Kapag naging selfish tayo, magiging marami ang mapupunta sa impyerno. Tama po ba? Nakamit na natin yung pinakamahalagang bagay na dapat nating makamit bago tayo mamatay. Tama po ba? Ano po yun? Yung kaligtasan. Nakuha na natin. Kaya bakit pa tayo magtutuon sa mga bagay na wala tayo, na hindi naman natin kailangan? Tama po ba? Ang mas higit na pagtuunan natin ng pansin, maligtas din yung iba. Tama po ba? Sabi sa isa pa po, at isa pang dahilan. Verse 12. Basahin po natin verse 12. 3 to 1. Kayo'y pumarito, sabi nila, kumuha tayo ng alak at punuin natin ang ating sarili ng matatapang na inumin. At ang bukas ay magiging gaya ng araw na ito, dakila at walang katulad. Ano po yung dahilan? Kumukuha sila ng mga nakakalasing na inumin. Tama po ba? Sabi, kumuha tayo ng alak, punuin natin ang ating sariling matapang na inumin. Tama po ba? Pinupuno nila yung sarili nila. Brothers and sisters, saan po kayo lasing? Saan po? Niniwala ko, wala naman ditong umiinom. Tama po ba? Hindi ito patungkol sa alak. Tama po ba? Lasing saan? Lasing sa mga makamundong bagay. Tama po ba? Kumukuha sila ng mga, ano po yun? Mga, sabi dito, kumukuha sila ng alak. Matatapang na inumin. Pinupuno nila yung kanilang puso, yung kanilang sarili ng ganitong mga bagay. Tama po ba? Kaya lasing sila. Pag lasing, meron po bang magagawa? Kapag lasing, ano po yung itsura ng lasing? Alam niyo po, susuray-suray, di ba? Yung lasing, kahit merong nagsasaksakan dyan sa harap, ano yun para sa kanya? Parang naglalaro lang. Tama po ba? Parang naglalaro lang. May magagawa ba siya para matulungan yun? Wala. Tama po ba? Same din sa atin. Bakit wala tayong magawa para sa iba nating mga mahal sa buhay? Kasi baka lasing tayo. Tama po ba? Kaya nga, saan tayo lasing? Ano yung bagay na nasa puso natin? Tama po ba? Ano yung laman nito? Mga makamundong bagay po ba? Mga kasiyahan ng mundong ito? Kung ganoon, wala talaga tayong matutulungan. Hindi natin magagawang sabihin sa kanila yung katotohanan. Tama po ba? Bakit? Ano po yung ibig sabihin? Ano yung katibayan ng lasing sa sanlibutan? Tingnan nyo na lang po yung buhay natin. Yung ginagawa natin. Madaling makilala. Madaling malaman kung ano yung laman ng puso natin. O ano yung buhay natin. Madaling makilala kung lasing tayo ng sanlibutan. Tama po ba? Paano? Paano natin malalaman? Saan kayo mas masaya? Sa gawain ng Diyos o sa gawain ng sanlibutan?
Dito sa gawain ng Diyos, sakripisyo, tithes, offering. Tama po ba? Pagkatapos, kailangan kong ilaan yung oras ko para sa church. Tama po ba? Malungkot po ba kayo pagpatungkol dito? Pero pagkatapos, di ba? Mas masaya kayo pag pupunta ng mamasyal, pupunta ng mga party. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? Kung ganito, paano natin magagawa sa kanila? May bahagi sa kanila yung katotohanan. Tama po ba? Madaling makilala kung lasing tayo ng sanlibutan. Tandaan niyo po yan. Tama po ba? Tayo, di ba, yung mga sa Facebook, nakikita natin, yung maraming nakakalungkot, kahit ligtas. Tama po ba? Sa halip na yung, bakit ba may Facebook? Hindi naman masamang gumamit ng Facebook. Tama po ba? Bakit pinahintulot ng Diyos yan? Para mas magiging madali sa atin na ma-share sa kanila yung katotohanan. Tama po ba? Pero paano kung ano yung sinishare po ninyo? Sa ngayon, di ba, mayroon na yung My Day. Tama po ba? Yung My Day. Ano yung pinupost po natin sa My Day? Sana baguhin natin. Huwag My Day. Kasi yung My Day, patungkol yun sa sarili natin. Tama po ba? Ang ilagay po natin, patungkol sa Diyos. Alam niyo po, nung nasa QC po ako, dahil may isang sister po doon, lagi siyang nagpo-post ng mga verse. Hindi niya alam, meron palang nakabasa noon sa ibang bansa. Palagi siyang, nakikita niya yon. Yung post ng sister na yun, puro salita ng Diyos. Minessage niya yung sister. Tapos, yung sister, nag-usap sila at sinend niya yung link ng Bible Seminar. Nanood at naligtas. Paano ngayon kung palagi mo sineshare? Yung gala, yung masasarap na pagkain. Alam niyo po ang magtatanong sa inyo, saan yan? Di ba kadalasan, kapag nag-share ka, ang tanong nila, saan yan? Paano kung yung share mo yung Bible Seminar ninyo? Saan yan? Di mas maganda. Tama po ba? Saan yan? Tanungin ko po kayo, doon sa mga nagtatanong sa inyo na saan yan, saan kayo tinatanong kung saan yan? Yung church o yung mga lugar na pinupuntahan ninyo na wala namang kinalaman sa Diyos? Tama po ba? Kaya nga pag-isipan po natin ng maigi. Ulitin ko po, bantay tayo. Kailangan nating ibahagi sa kanila yung katotohanan. Kailangan magtanong sila patungkol sa katotohanan. Huwag magtanong patungkol sa mundong ito. Tama po ba? Kung ganon, maliligtas sila. Pero kapag nanahimik tayo, kapag nalid natin sila patungo sa kamatayan, pananagutan natin yun sa Diyos. Alam niyo po ba kung gaano ka laki itong tungkulin natin? Hindi lang po ito basta. Hindi ito simple lang. Tama po ba? Dahil kapag namuhay tayo sa buhay na naarapat sa atin, maliligtas sila. Pero kapag hindi, mapapahamak sila. Ano po yung gusto ninyo? Nasa atin yun. Tama po ba? Wala na tayong sapat na oras. Kailangan nating magmadali. Huwag tayong maging lasing. Yung iba, nakakalungkot. Wala naman siguro dito, lasing sa K-drama. Tama po ba? Meron po bang lasing sa K-drama? Sana wala. Tama po ba? Paano malalaman na lasing sila sa ganito? Simple lang. Tingnan niyo yung way ng pananamit nila. Tingnan niyo yung way ng suot nila. Tingnan niyo yung way ng gupit nila. Tama po ba? Tingnan natin sa labas. Di ba yung mga kabataan ngayon? Ano yung mga suot nila? Pang K-pop. Tama po ba? Bakit lasing sila doon? Pero nakakalungkot. Maging mga ligtas, ganito rin. Tama po ba? Ano yung kaibahan natin sa kanila? Naintindihan po ba natin? Kaya pag-isipan natin ng maigi. Tama po. Yung mundong ito, dinadaya tayo. Huwag tayong padaya. Tama ba? Kapag nadaya tayo ng mundong ito, sabihin na konti lang naman. Tama ba? Sabi ng iba, minsan lang naman. Alam niyo po, yung minsan na yon, marami na ang namatay. Tama po ba? Kaya pag-isipan po natin ang maigi. Huwag tayong maging lasing. Sa halip, sabi ng Biblia,
Ginamit din ng Biblia yung term na sa halip na malasing tayo sa alak, saan tayo dapat mapuno? Sa Espiritu. Tama po ba? Paano tayo mapupuno ng Espiritu? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tama po ba? Sa halip na mapuno tayo, malasing tayo ng mga makamundong bagay, mapuno tayo ng salita ng Diyos. Kahit meron tayong Holy Spirit, kung wala naman tayong salita ng Diyos, hindi rin makakakilos sa atin ang Holy Spirit. Alam niyo po ba yun? Kaya ito yung dahilan. Bakit may Sunday sermon tayo, may Wednesday sermon tayo, sa mga kabataan, may Young Adult Fellowship, minsan monthly meron tayong Cell Group Fellowship. Tama po ba? Para mapuno tayo ng salita ng Diyos. Para yung Espiritu Santo makakilos sa atin ng makapangyarihan. Kung hindi, kahit may magagawa tayo, pero hindi natin magagawa. Tama po ba? Bakit? Wala tayong lakas. Naintindihan niyo po ba? Kaya sana po, pag-isipan natin ng maigi. Tandaan natin, wala na tayong sapat na oras. Kailangan nating magmadali. Tama ba? Kaya nga, sa halip na pagtuunan natin ang mga bagay sa mundong ito, pagtuunan natin paano maligtas yung mga mahal ko sa buhay. Kapag ganito palagi yung mindset natin, makikita niyo po, yung kahit hindi natin inaasahan na maligtas, maliligtas sila. Tama po ba? Kaya nga, huwag po nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Paano nalilimitahan yung kapangyarihan ng Diyos? Kapag nanahimik tayo. Kapag nagpahinga tayo. Tama ba? Kapag nalasing tayo ng mundong ito, hindi makakakilos ang Diyos. Naintindihan niyo po ba? Gusto niyo po bang marami maligtas? Anong kailangan natin gawin? Mamuhay tayo sa buhay na dapat ipinapamuhay natin. Pinakahuling talata po natin. Mga awit, 118. Kabisado natin ito. Tama po ba? Mga awit, 118, verse 17. Verse 17, basahin po natin ang sabay. 3, 2, 1. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Tama po ba? O, nakalagay din po dyan. Tama po ba? Ito muna nauna, pangalawa doon. Tama po. Bakit nilalagay yan? Para wag nating makalimutan. Tama po ba? Pero dahil lasing na tayo, kaya kahit nakikita natin, tama po ba? Hindi natin nagagawa. Kasi merong ibang laman yung puso natin. Tama po ba? Kahit kabisado natin yan. Pero ang problema, may ibang laman na yung puso natin. Kaya hindi natin nagagawa. Brothers and sisters, alam ng Diyos, ayaw naman nating mamatay para sa Kanya. Tama ba? Kaya ano dapat natin gawin? Mabuhay na lang kayo. Tama po. Kasi ayaw naman nating mamatay. Tama ba? Gusto niyo po ba mamatay para sa Panginoon? Di ba? Halos sa loob natin, oo, may question mark pa di ba? Di kung ayaw mo, hindi mabuhay ka na lang. Tama ba? Mabuhay na lang tayo. Kasi hindi naman nare-require ng Diyos na mamatay pa tayo. Alam ng Diyos ang sukat ng pananampalataya natin. Tama po ba? Kaya nga, kung ayaw ninyo mamatay, mabuhay na lang. Mas madali yun. Tama po ba? Mas mabuhay para sa Panginoon. Kaya wala na tayong sapat na oras. At ibig sabihin ng mabuhay para sa Panginoon, bakit kailangan nating mabuhay? Para isalaysay yung kanyang gawa. Ano yung ginawa niya? Para sa kaluluwa natin. Tama po ba? May tanong po ba? O medyo nag-extend po tayo. Sorry po. Tayo pong lahat, tayo mukha at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming amang Diyos, salamat po Panginoon, higit sa lahat, sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Gayon din po, Ama, sa oras na ito na ibinigay mo po sa amin upang mapagbulayan po namin ang iyong salita. Sa araw na ito, Panginoon, ay napagbulayan po namin ang patungkol sa aming tungkulin. Kami po ay bantay na ginawa mo para ipaalam sa maraming tao, lalong-lalo na po sa mga mahal namin sa buhay, ang patungkol sa katotohanan na nasa amin. Pakiusap. Palakasin mo po ang lahat ng mga kapatiran dito po sa Santa Rosa Church. Ipagkaloob mo po yung biyayang kinakailangan po nila physically at higit sa lahat spiritually upang patuloy po nila na magampanan ang tungkulin bilang bantay.
Gayon din po, Ama, dalangin ko rin po si Evangelist Gian at ang kanyang pamilya. Patuloy mo rin po na siya na palakasin at gamitin. At tulungan niyo po siya na sa pamamagitan niya ay higit na mapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Gayon din po, Panginoon, gamitin mo po ang Santa Rosa Church para po sa pagliligtas ng higit pang maraming kaluluwa upang makapagbigay ito ng kaluwalhatian para po sa iyong pangalan. Muli, Panginoon, pinasalamatan ka po namin. Binabalik po namin lahat ng papuri at kaluwalhatian sa iyong napakadakilang pangalan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maraming